humanitarian mission ni Francis Leo Marcos ipinapatigil. Yan ang pag-uusapan natin dito sa ating channel. Si Faceless Ro nga pala ito. At malalaman natin kung bakit nais nilang patigilin, nais nilang ipahinto yung mga humanitarian project, mga missions ng ating pandemic hero. Okay, bago muna yon, katulad ng ating naging kultura dito sa ating YouTube channel, magbabasa muna tayo ng ilang mga nag-comment, no, sa ating comment section. Okay, tignan muna natin dito sa ating mga nakaraang video. Check ko lang muna ulit dito sa Real Philanthropist, Dr. Francis Leo Marcos. Okay, check ko lang muna dito mga kaibigan, mga kaalab, mga ka-FLM family. Okay. So mga ilan lang naman to. Naku, ang dami na pala nag-comment. At yung ating i-shout out, yung ating babasahin mga comment, pag hindi po nabasa yung inyong na-comment, babasahin po natin sa susunod nating mga vlog. Okay? So, sabi dito ni ah, sabi dito sabi dito ni Ma'am Belen Kadangan ng Abra. Parang nabasa na natin to, no? Pero basahin na rin natin ulit. Okay, hindi ko kasi naisulat eh. Pero basahin na natin ulit. Sabi niya dito, wow, nice topic, Faceless Raw. Hindi nila maintindihan ganun mga bashers. Meron din ako topic para sa mga bashers, no? Pero ano to, very constructive, hindi siya destructive. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin kailangang mang-bash ng kapwa natin. Hindi natin kailangang manghila pababa ng ating kapwa. Ang kailangan natin ngayon ay tulungan yung mga taong nangangailangan. At yung mga taong ginagamit na nasa forefront, no, ay tulungan natin. Kasi dapat alam natin yung ating role and purpose sa panahon natin ngayon na talaga namang walang certainty yung mundo na to. Kaya nga, napapansin nyo ba yun kapag nagbibigay si Doc FLM, ano niya, dinodouble check niya. Kaya wag sasama po yung loob natin pag sinasabing sa mo gagamitin to, di ba? Minsan nga medyo maano nga yung ano niya, salita niya eh, do? Wag mong ipambabatak to. Di ba? Pero alam naman natin na dinodouble check lang niya. Kasi ayaw niya na mamali ang pagbibigyan. Ilang beses na ba siya na ano na scam, di ba? Million pa nga yung na-scam sa kanya. Kung mapapanood yung ibang mga video clips na ano na nagawa na makikita natin sa ating ano FLM Comeback channel. Kaya by the way, itulak natin yung subscription ng ating channel. Mag 100 na, no? I think ngayong week 100 na 'yon, no? Congratulations. Wow, silver ano yung makukuha ng FLM Comeback, no? Ng ating channel. Hindi ko channel. Okay. Baka isipin yung channel ko. Hindi. Sa ating pandemic hero, no? Silver plate. Wow. Yung ba yung tawag doon? Okay. Congratulations agad, syempre. At okay, basa ulit tayo. Nabasa ko na nga yun, no? Anyway, teka, magbasa po na tayo dito ng iba. Magbasa pa tayo. Dapat pala doon na ako sa kabila, no? Tumingin, no? Kasi puro mga ano rito, eh. Oh. Okay, doon na tayo sa kabila. Okay. Doon pala dapat ako sa last tumingin. Nagkamali ako. Pasensya na. So dito tayo. Katangian ng mga philanthropists na meron ang ating pandemic hero na maaaring meron din tayo. Ito yung last na vlog pala natin na dapat natin tignan. Okay. Okay dito. Um, sabi dito, ayun no, sabi ni I'm proud Igorot, ang sabi niya, go, 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 bro, faceless raw. Mabuhay ka. Di ba? Ang sarap pag, ano, pag ganyan ng mga pagbati. Mabuhay ka. Hindi yung pag nagkaroon ng humanitarian mission project, yung ating pambansang, ano, pandemic hero. Di ba? Hindi tayo, ano, nagko-kontra. Di ba? Ang dami kasing kumukontra eh. Pag, alam mo, isang, ano yan eh, isang bagay na hindi maganda sa ugali mga Pilipino na dapat na maalis natin, na minana pa natin
sa mga Kastila. Okay, maraming salamat. I'm proud, Igorot. Salamat sa iyo. Sabi naman ni Miss Weng, nice topic. Po, salute to our pandemic hero, Doc FLM. Okay, ang sabi naman ni Aris Albay, FLM, idol ka ng sambayanang Pilipino. Sana mapansin mo rin ako, Sir Leo. God bless. Okay, sa lahat po ng ng nagnanais humingi no ng tulong pinansyal, bigas o kung ano pa man no ay punta lang po kayo sa ating uh, main channel ni Doc Francis Leo Marcos at ipipin ko naman yan mamaya no para makita ninyo. Tingin lang kayo sa comment section, nakapin po yan at doon lang po kayo pumunta. Pasya lang po kayo doon, huwag kayong magsasawa no. Okay. Siguro dalawa na lang yung babasahin natin. Nag-scroll lang ako dito. Um, Wala siyang pangalan. Pero ang sabi niya rito, hello, basta po mahal si FLM, mahal din namin. Sana ituloy ninyo lang yan. Tapos meron siyang tatlong heart, heart, heart. Yes, tuloy-tuloy yung topic natin. Ang topic natin ay FLM Comeback Series. Yan. So, yan susundan natin. Actually, nanonood ako ng mga, na-late kasi ako. Actually, ngayong month lang ako nanood. Ngayon ko lang nakita yung mga video ng ating pandemic hero. Nagulat ako, nakalaya na pala siya, no, nung December. Kaya hindi ako nabisi ako masyado, kaya hindi agad ako nakapag vlog. Kaya nung nalaman ko ngayong March, tuwan-tuwa ako kasi actually last month pala, no, last or month and week ng February yan. So, natutuwa ako kasi ano na siya no, lumaya na siya. Kaya isa po itong pagpapala sa sa mga kababayan nating mga Pilipino. Yes, tuloy-tuloy po 'yan. Wala po siyang pangalan nilalagay. Pero gusto pong sabihin na tuloy-tuloy. Okay, last one na to muna. Tapos susunod na tayo mag-shoutout at magbabasa ng ilang mga komento. At dadako na po tayo sa ating topic. Sabi dito, salamat po sa maraming tulong ninyong ibinibigay. Sabi naman ni Martin Di Mayuga. Syempre, no? At tuloy-tuloy ang pagtulong na yan kahit na marami tayong mga naririnig na mga basher. At ito nga yung pag-aaralan natin at pag-uugnay-ugnay natin at hayaan natin na gumana yung ating thinking, no? Maging creative yung ating thinking at yung ating lenses, katulad ng sinasabi ko dito, yung ating lenses ay mabago. Kasi iba-iba tayo ng lenses eh. No, kapag ang lens ko ay 500, no, salamin ko 500 or sabihin nating farsighted, di ba? Yung malayo sa akin, iba yung tingin ko. Yung malapit, iba yung tingin ko, di ba? Kung nearsighted naman ako, iba naman yung tingin ko sa malayo. Iba-iba tayo ng tingin, di ba? So, alimbawa, kung iuugnay naman natin ito sa negative or positive side, halimbawa, negative yung na-receive ko, napakinggan ko. Ang lenses ko negative din. Pero pag positive, maganda yung na-receive ko, nakuha ko, positive din yung lenses, yung nakikita ko. Di ba? Ngayon, kung may mga bagay tayong naranasan natin, katulad ng anong sinasabi ko, may mga bagay tayo na hindi naging kaaya-aya, no? At maaaring hindi tayo napansin sa mga tulong, wag po tayong magiging isa sa mga bashers ni Doc FLM. Kasi ito po ay nagre-reflect ng ating character o ng ating attitude. Kaya nga laging sinasabi ni Doc FLM, hindi siya obligado. He is not obligated to help us. Kaya nga lagi niya sinasabi, ang sabi niya, sa Diyos kayo magpasalamat. Bakit? Kasi pag sa Diyos kayo magpasalamat, kahit hindi kayo mabigyan ni Doc FLM, hindi sasama ang loob nyo, ipagpipray nyo pa yung tao na to. Lord, salamat po sa isang Francis Leo Marcos na sa panahon ng pandemic, nakulong na siya at hanggang ngayon ay tumutulong pa rin sa maraming mga tao. Eh bakit natin ipapahinto yung ganitong humanitarian mission na ginagawa ni Doc FLM? Kasi may nabasa ako na pinapahinto, no? Sa paanong paraan? Eto daw, bakit daw, eto makinig po kayo bakit daw magbibigay ilalagay pa sa Facebook, sa YouTube, ngayon may TikTok pa at kung saan at ano-ano mga platform pa ililalagay. Ganun daw ba yung pagbibigay?
Ganun daw ba yung pagtulong sa kapwa? Dapat daw ba ipakita sa maraming mga tao na tumutulong siya? Eto po ang sagot natin dyan. Depende po yan. It's a case-to-case basis. Ano po yung intention ng tao na nagbibigay? Kaya nga, binabalik ko kayo lagi dun. Manood kasi kayo. Pansinin nyo yung laging sinasabi ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc FLM, Doc Franz Leo Marcos. Ano sinasabi niya? Sa Diyos kayo magpasalamat, wag sa akin. Di ba? Pag nagbigay nga, nung last time, may mga nagbigay. Si Vincent Sendana, si Sir Vincent, sino pa? Si Sir Man of Steel, sino pa? Si Kuraming K, nagbigay, di ba? Ano sinasabi niya? O, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa tatlo. Di ba? Yung kagabi lang, magpasalamat kayo kay Vincent Sendana. No? At siya yung nagpaano niyan, Lala Move. Di ba? O, sagot mo na yung Lala Move, sabi ni Doc FLM kay Vincent Sendana. Tapos, ako na bahala sa 25 uh, uh, pack of rice, kilos, no? Ang dami, hindi 25 kilos, sako. Ang dami nun, di ba? Tapos yung iba, ang gusto nila, pera. Eh magkano ba yung isang sakong bigas? 1.5, 1.2, 250, 1.3, depende sa bigas, di ba? O tapos kinukuha nila yung pera, di ba? So depende sa need natin eh. Napakabait, napakagalante ng ating pandemic hero ni Doc FLM. Mamimili ka, ano gusto mo? Pera o bigas? Sabi nga ni Sir Limor, pera o bigas? Tawa ako ng tawa. Nakikinig lang ako, nakaantabay ako eh. No? Okay, so bakit? Ito na, sagutin na natin. Depende po yan sa intention ng tao. Ngayon, ang Diyos na yung nakakita sa isip at sa puso ni Doc FLM. At kung may pagkakamali siya, sa Diyos siya mananagot. Pero ang isa lang ang nakikita natin, yung ating lenses. Ang taong ito ay mabuti. Hindi ko lang nakuha yung ilang mga comment kasi nanonood ako, binabalikan ko yung ilang mga video, hindi ilan eh, lahat ng mga video na naipalabas na kasi late po ako. Na late po ako ng ilang ano no, ng ilang isang buwan ba yan o ilang linggo yan? Anim na linggo o 8 linggo, 2 months no. Binabalikan ko yung mga na-record na ng mga video. Ang dami. Pag nagbasa nga ako doon, nakikita ko nga ron, ang sabi doon iba mga tao ron, wala akong pakialam kung ano man ang sabihin ng maraming tao. Laya ka na pala, idol. Isa ako sa tagahanga mo noong pandemya. Di ba? Marami doon. Minsan magbabasa tayo ng mga puro comments na magaganda. Kasi dapat mapuno tayo ng magagandang mga comments, no? Magagandang mga komento. At yan, pag yan ang naririnig natin, nawawala yung stress natin. Di ba? Pero may mga panahon din na yung mga nagsasabi ng hindi maganda kay Doc FLM ay darating yung panahon nila na ah, mananagot din sila. Maaaring hindi dito sa hukuman ng tao, maaaring sa hukuman ng Diyos. At kung meron ding pagkakamali ang ating pandemic hero, bakit ba ako pambansa? Bakit pambansa? Pambansa ka ba ako kasi naiisip ko eh. Si ano no. Okay, ang ating pandemic hero. Why? Bakit? Bakit? Kasi lahat tayo, katulad ng ating sinasabi, lahat tayo, we are laid bare before the presence of God. Lahat tayo nakikita ng Diyos yan. Ang lenses na ginagamit ng Panginoon ay makatarungan. Okay? So inom muna tayo ng ating maraming salamat po sa nagbigay ng ano no ng kape from US. Masarap. Depende. Depende po 'yan sa lenses na ginagamit. 'Di ba? Kung ang lenses mo punong-puno ka ng ng evil sa heart mo, di evil din yung makikita mo sa kapwa-tao mo kahit gumagawa ng mabuti. Yan ang po ang sagot natin. Okay? Next, ang sagot natin, kung walang, 'di ba, sabi nila, hindi pinapatigil nila, 'di ba? Hindi na dapat i-document ang ginagawang humanitarian mission project ni Francis Leo Marcos. Kasi pagpapakitang tao, dapat ang pagbibigay ganito, ganyan, hindi na dapat ilagay sa
iba't ibang klaseng platform. Hindi na dapat ganyan ang Alam nyo, alam nyo po, kung walang magdo-document, eto gusto pong sabihin sa inyo, kung walang magdo-document, ano mangyayari? Di ba? Dati, wala pa tayong mga yung mga libro, wala pa tayong mga papel, hindi pa naiimbento yung machine ng ah, paglalathala ng mga pahayagan. Wala pang ganun. Nagkaroon ng revolution, nagkaroon ng improvement, at hanggang andito na nga tayo na napaka-sophisticated na ng mga gamit. Pero dati, paano na ipe-preserve yung history? Makinig po kayo, paano na ipe-preserve yung mga history? Because of oral tradition. Tandaan po natin yan, oral tradition. Pag sinabi yung oral tradition, ito po yung mga kwento na ipinapasa ng isang tao sa kanyang mga anak. At yung kanyang mga anak naman, yung kwento na yan ipapasa sa kanilang mga giging mga anak. At yung mga tao sa panahon na yon, ito yung oral tradition, yung kwento na yon na nakuha nila sa kanilang mga ninuno at salinlahi ay ipinapasa sa pamamagitan ng kwento. Di ba? Sa panahon natin ngayon, ang tawag diyan chismis. Pero, maganda dapat. Di ba? Kung magmamarites ka, dapat maganda ang imarites mo. Hindi yung kasiraan ng kapwa mo. Kaya natin dinodocument, alam niyo ba? Because of history. I-preserve yung history. Halimbawa, lumipas na yung 50 years o 100 years. So wala na tayo, lahat tayo rito wala na. Maaari yung mga apo na lang natin nabubuhay. Tapos magkukwento yung ano natin, yung ating mga salinlahi. 'Di ba? Yung mga future generations. Alam mo ba may naging hero? Alam ba nung taon na ganito ganyan, magkaroon ng pandemic. Grabe, minsan lang nangyari 'yon. At merong naging isang hero, pandemic hero. Walang iba kundi si Francis Leo Marcos. Sabi naman ng kinuwentuhan, wala naman ako nakita nun eh. Sophisticated na nga ang gamit natin. Sinearch ko, wala akong nakita sa YouTube, wala rin sa TikTok, wala rin. Siyempre siguro iba na rin ang mga platform nun. Hindi natin alam ha. Hindi ko alam. 'Di ba? May iba-iba ng mga social media platform kasi ngayon alam nyo, ang daming platform na pwede natin gamitan, 'di ba? Pero ito lang mga sikat, no? Facebook, YouTube, yan ang mga sikat eh. Pero marami pang platform na pwede natin gamitin. Okay? Para i-trumpet yung ginagawa natin o yung ating um, ano ba to? Mission no sa buhay natin. So, pag nasabi natin doon sa tao, naku po, wala naman, di ko alam yun, walang record. So, paano yun? Di ba? So, pinag-uusapan natin dito, kaya natin to ginagawa, nilalagay sa Facebook, nilalagay sa YouTube, TikTok ngayon, meron tayo, di ba? At sa iba pang mga platform. Why? Darating may iba pa mga platform no na pwedeng gamitin ni Doc Franz Leo Marcos. Hindi natin alam, di ba? So why? Kasi for the sake of history. May babalikan ka. Uy, may ganito pala nangyari sa kasaysayan. Di ba? May natulungan pala, no? Ay, ganito pala nangyari. Kasi makikita natin doon nagkaroon ng revolution eh. Di ba? Sa mayaman challenge nga lang niya kahit yung mga scammer, hinamon niya yung mga nagne-networking. No, pati yung sinalihan namin na scammer na networking, ano eh, napaano sa challenge ni ano eh, napa go 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 sa challenge ni Doc Francis Leo Marcos. Yun nga lang, anong nangyari? Nalaman ni Doc Francis na scammer pala yun, kaya inalis niya. Biro mo, ang dami ring pinamigay na na nabigay yun ng GCash, no? At bigas. Ginaya si Doc Francis, Doc FLM. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo na napakahalaga po ng history. Kapag binalikan po natin yung mga kasaysayan, naka-record po yun.
Kaya wag po nating masamain yung pagbibigay tapos nilalagay sa YouTube, nilalagay sa mga ganitong klase ng platform. Kasi yung kung ang halimbawa sabihin lang natin ano, to be fair, sabihin natin na pagyayabang yung ginagawa ni Doc Francis. Hindi ba siya iko-correct ng Lord? Kaya nga lagi niya sinasabi, huwag kayong magpasalamat sa akin. Sa Diyos kayo magpasalamat. Hindi ba natin napapansin yun? Di ba? Kasi hindi naman sinasabi ni Doc Francis na ano siya righteous siya eh. O sige na, kayo na righteous, ganon. Hindi naman eh, di ba? Sabi nga niya, one time narinig ko, sabi niya, alam mo, Limor, dami kong naging mga nagawang kasalanan. O di ba? Nakakausap siya ng Diyos, kaya wag po tayong wag po tayong mambabato sa kapwa natin. At kung gusto niyo pong mambato sa kapwa ninyo, cast the first stone. Alam naman natin yung principle niyan, di ba? Sa Bible, di ba? Kung sino yung wala kasalanan, siya yung unang bumato. Baka nga pag in-x-ray tayo lahat, dadaan tayo sa x-ray machine. Di ba? X-ray machine to, di ba? Pag in-x-ray yung buhay natin, naku, bato tayo ng bato kay Doc Francis Lay Marcos. Baka pag in-x-ray tayo, hindi tayo humusto sa timbang, di ba? Kasi may kasalanan din tayo. Alam niyo ba sabi ng Bible kay Habakuk? Sabi ng Diyos kay Habakuk, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that read it. Ulitin ko po, ang sabi ng Diyos kay Habakuk sa isang propeta, ang sabi niya, isulat mo ang mga nakikita mo, ang pangitain na nakikita mo. Make it plain. Ilagay mo sa tablets. Noong unang panahon, meron ng tablets, di ba? No? Sulat mo, lagay mo para yung makakakita nito, di ba? Ay magsilbing gabay sa kanya, guidance sa kanya, magsilbing kompas sa kanya. So ganun yung ginagawa natin ngayon sa FLM community. Nilalagay natin. Kaya nga 'di ba, i-share niyo to, i-share niyo yan. Hindi lang naman para sa profit, hindi lang naman para mag-profit kay. No, kundi wisdom din para i-preserve yung history. Isulat natin, ilagay natin sa mga social media platforms, 'di ba? Ipangalandakan natin na merong tinawag ang Diyos, ginagamit ang Diyos ngayon sa panahon natin na tumutulong. Alam niyo po sa totoo lang, ang daming mga ating mga kababayan na nagugutom. And the only thing that we can do is to help. Wag na po tayo kung ano man yung mga bagay na hindi pagkakaunawaan dati, dapat ma-resolve natin ngayon. Dahil pag hindi, haharap tayo sa hukuman at ipagsusulit natin yung. At kung meron mga bagay na ipinagsulit, no, nagawa ang ating pandemic hero, maaaring pinagbayaran niya na yon. Yung iba pa yung mga iniisip eh. Sa halip na maganda ang gawin sa kapwa, iba pa yung gagawin na iniisip sa kapwa. Di ba? So, yun. Maaaring dumaan din tayo sa x-ray ni Lord at hindi tayo humusta sa timbang. Hindi rin tayo papasa. Tama ba? Okay. To preserve the history. Pag sinabi mong history, historia, ano yun? Yung equip. No? Ma-equip. May ma-equip tuloy. Ano pinagsabi ko? Equip. Knowledge. Di ba? Dapat may knowledge yung generation na sumunod. Kasi pag nag-inquiry yan, ano ba yung nangyari? Ano ba yung istorya mo? Wala tayong maibigay. Wala tayong maipasa. Kasi magkakaroon ng investigation eh. Di ba? So dapat i-preserve yung documentation na yon. Okay? Kasi mayroong pag-aaral. Mayroong pag-aaral, may documentation sa mga nakaraan ng mga tao. At sa period na yon, dapat meron tayong makita, i-preserve sa mga susunod nating mga generation. Ang sabi dito, history is an umbrella term, sabi doon, comprising past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation, and interpretation of these events. Sabi dito, historians seek knowledge of the past using historical sources such as written documents, oral accounts, art and material artifacts, and ecological markers. Alam nyo ba, nakalimutan ko lang yung pangalan eh. No? Kasama yung arts doon.
Merong nag-paint sa mukha ni Doc Franz Leo Marcos. Kasama yun sa art. Eto nga, may nakita nga ako dito. Father of History in the Western World. O meron ditong naka-sculpture yung tawag dito, yung mukha niya. Si Herodotus, the father of history in the Western world. Nakalilok yung kanyang mukha. 'Di ba? May bigote. Tingnan nyo. Ayan, no? Hindi ko pala mapakita sa inyo. Hindi ko pa magawa yun. Pero sa susunod, mag-i-improve po ako ng aking YouTube channel, ha. Wag po kayong wag po kayong mawala ng pasensya, okay? Hold your patience, your horses. Okay? Hold your peace. Okay? Magkakaroon din po tayo ng magbibigay din po ako ng mga PowerPoint, mga ganyan, para makita natin. Wala akong may palabas sa inyo, pero hanapin nyo lang po. Makikita nyo yan sa history. Pinag-research pa kayo. sa Google. So, pasensya na po mga kaibigan, mga kaalap. So, di ba? Yun yung ipipreserve. At alam nyo ba? Kasi, meron tinatawag na legacy. Alam niyo po yung legacy, di ba? Hindi yung legacy, legacy, legacy. Hindi kanta yun. Legacy. Okay? Legacy, legacy, yeah, legacy. Kasi ano yung ipamamana natin sa future generation, sa mga susunod nating salinlahi? Maganda po na maipamana sa kanila yung mga bagay na ginagawa ni Doc FLM. Ano yun, yung pagbibigay. Binibigyan tayo ng example ng pagbibigay. Di ba? Ng halimbawa ng pagbibigay. Kaya nga ako naniniwala ako. Ano mang bagay, no, na sinisimulan natin o pinapioneer, maaaring meron talagang nangyayaring revolution on the inside. Di ba? Kaya magtataka nga yung iba eh. Bakit nakulong? Riot yun. Di ba? Riot. Kaya nga ano ba talaga yan? Revolution or riot? Ginagamit ko lang yung term na nakita ko, no? Revolution or riot. Kasi pag sinabi mong revolution, nagkaroon kasi ng demonstration. Nagkaroon ng challenge. That is revolution. Halimbawa, revolution of at ano dito tawag dito, history of um computer, 'di ba? Namayagpag yan, talagang na-revolutionize. Noong 1964, na-discover ang ganito ganyan. Nagkaroon ng revolution. 'Di ba? Na-revolutionize yung history, yung ating society, no? At yung iba nagkaroon ng malaking gap kasi hindi makakatch up sa change ng technology. Kasi napakabilis. It's so fast yung nangyayaring development ng mga technology sa time natin. 'Di ba? Sa ano na nga lang, sa cellphone na nga lang eh. Oh, may 15 na. Susunod, 16 na yan. 'Di ba? Gusto mo na naman, bago na naman, iba na naman. Napakatindi ng revolution na nangyayari. Kaya pag hindi ka nakasabay, pag hindi adjusted yung heart mo, maano ka, maaring ano ka, ma-depress. Pero ang sinasabi ko dito, nung nagkaroon ng revolution, yung pandemic challenge, yung pandemic time, at nagkaroon ng mayaman challenge, revolution yun. Pero hindi na natapos. Pinakulo na ating pandemic hero. That's a riot. No? Riot yun eh. Di ba? Bakit ko sinasabi? Kasi pinagkaguluhan siya eh. Parang selling like hotcake. Kahit saan ka pumunta, pabili nga ng ganito, pabili nga ng ganito. Kasi yun yung alam mo, talagang very orthodox yung approach. Di ba? Wow, ibang klase to. Hmm. Tapos kanya-kanya ng personal na agenda, etc. Di ba? So, maaari magtatanong kayo, nung time ba na yon, Faceless Ro, asan ka? Nanonood din ako, may channel na rin ako. Faceless din yung channel ko. Hindi ko lang natuloy-tuloy.
Kasi marami rin akong ginagawa, nag-aaral ako nung that time. Pero may mga dumating din ako sa maraming mga challenges, no? Kaya nahinto ako sa sa ano sa YouTube, okay? And of course sa Facebook din nahinto ako. Minsan i-share ko sa inyo kung ano yung nangyari sa akin, ba't ako nahinto. Kaya nga nung nalaman ko na, uy, dito na pala yung ating pandemic hero. Tuwan-tuwa ako, wow, iba-vlog ko to, no? Iba-vlog ko to. So, anong napansin natin? Depende sa intention. Balikan natin pinag-uusapan natin. Depende sa intention po yan ng tao, kaya huwag tayong mag-judge. For the sake of history, di ba? At legacy. Ano yung ipamamana natin? May legacy po tayo dapat na iwan. Ayos ba? Tama po ba? Ano na lang yung maaalala ng mga tao? Di ba? Napakahalaga nun, yung remembering, reminiscing. Ano yung remembrance na bibigay natin sa tao? And it's not just a remembrance na ganito-ganito, card, sulat. Hindi ganun sinasabi ko dito. Di ba? Yung remembrance na magbibigay ng impact sa isang generation. Na kapag tinanong, alam ko yan, Doc Francis Leo Marcos. Ayan yung hero ng pandemya. May tatak sa kapwa, may tatak sa mga generation na susunod. At ito pa nakikita ko. Okay, ready na ba kayo? Last na to. Nakita ko na nagtitrain si Doc Francis Leo Marcos. Nagtitrain siya ng mga katulad niya, no? Nagkakaroon ng tinatawag na mentoring and coaching. Umpisa pa lang, yun ang gusto niya. Kaya siya nagtawag ng challenge. Kasi gusto niyang mag-mentor, pero hindi siya pinapakinggan, 'di ba? Maaring may mali siya, no? Pero maganda, ako nakikita ko maganda yung view na patutunguhan o um yung lenses, yung belief ng pagtulong, 'di ba? Kung mailalagay natin sa tamang direction. At yun yung pilit, no, na ginawa. Hindi niya pinilit no? Kasi kung pinilit niya, wala na talaga siya. Yun yung kanyang passion, katulad ng ating napag-usapan na isa sa character ni Doc Francis Leo Marcos, yung passion niya. At hindi mo talaga magigiba to. I'm telling you, you cannot put the love man down. You cannot put the good man down. Kahit ano pang ibato mo dyan, you cannot put him down. Why? Kasi yun yung passion niya, yun na yung hininga niya, yun na yung lifestyle niya. Na kapag inalis mo siya doon, yun ang ikamamatay niya. No? Doon siya mawawala. Bakit? Inalis mo siya doon eh. Parang ano yan parang isda, alisin mo sa dagat. O kaya ibon. Mga, mga ibon, di ba? Ilagay mo sa dagat. Ilagay mo sa aquarium, yung ibon. Pagpalitin natin. Di ba? Hindi sila mabubuhay. Hindi sila magsusurvive. So, ganun yung nakikita ko. Na merong direction. China-challenge niya yung mga tao na magbigay. I'm not saying, okay, wag po kayong ma-offend sa mga mayayamang tao dito. Wag po kayong ma-offend na hindi kayo nagbibigay, ganon ang dating. Mali. That's a wrong interpretation of what I'm saying. What I'm trying to convey here is that the man named Doc Francis Day Marcos was used by God to help other people. He became a vessel of God's blessings to other people. Ngayon, kung hindi pa rin natin nakikita, di ba? At sisiraan natin, ibabash natin yung tao, ipo-pull down natin yung tao, haharangin natin yung mga ginagawa niya. Marami pong tao mga nagugutom. Marami mga tao nangangailangan. Hindi lang naman yung pagkain yung binibigay, hindi lang yung bigas di ba? Hindi lang salamin. Ba, may wheelchair, may pera, yung mga nasa ospital, pinapagamot pa niya, may 40,000, 100,000, may million pa nga eh. Di ba? Naloko na nga siya eh. Pinahiram niya, million, nalugi siya. Di ba? Hindi lang isang tao yung nang scam sa kanya. Kaya ganun po siya magsalita. Kaya kung halimbawa, medyo pa-joke yung kanyang banat, wag po kayo magtatampo. Okay? At sa mga mayayaman naman nating kaibigan, wag po kayo ma-offend. Okay? Makikilala kasi natin yung isang tao.
kapag kasama natin. Ngayon, perfect ba tayo? Wala namang perfect eh. Meron perfecto si ano, si Mr. Perfect, di ba? Perfecto ang pangalan o apelyido meron. Pero tao perfecto, walang ganoon. Okay, wala pong ganoon na perfecto na tao. Lahat po tayo sumasablay. Pero salamat dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay bumabangon muli. Di ba? So, yan po yung gusto kong sabihin sa inyo. Na dapat pa ba, balikan natin yung ating tanong at yung sinasabi ng marami nating mga kaibigan, mga kababayan, na pinapahinto nila yung ah, ginagawang humanitarian mission ng ating pandemic hero. Dapat pa ba i-document? Dapat pa ba na i-record yung ginagawa ng ating pandemic hero? Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos na pagbibigay, pagtulong sa kapwa. Dapat pa bang i-document? Ang sagot natin dyan sa tanong na yan ay YES. Yes, of course. Oh, may of course pa. Yes. Dapat. Why? Because of history, legacy. 'Di ba? May remembrance, may maaalala yung next na generation. At wag po tayong manghusga ng kapwa kasi hindi natin alam kung ano yung intention ng isang tao kung ba't nga ginagawa yung isang bagay nito. Wag po tayong exclusive. Mahirap kasi pag tayo exclusive na tao. Alam niyo po yung exclusivity? Yung exclusivity, alam niyo po yan? Ako, itong grupo na to, o ako lang ang tama. Sa akin kayo pumanig. Ako lang ang tama. No, di ba? Kaya yun, tinamaan lintik. Di ba? Napaka-exclusive. Ayun yung mahirap. Pag exclusive yung isang tao, ang tingin niya sa sarili niya, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang sabihin, yung kanyang narrative, tama. Kaya siyasatin natin yung bawat narratives na mapapakinggan natin sa bawat mga taong na-encounter natin. Di ba? Kasi, i-describe ka niyan eh. I-examine ka, scrutinize ka, i-question ka, di ba? Tapos i-analyze ka nila. Oh, ganito pala. Di ba? Kaya ginagawa natin yung nagre-record tayo for the sake of history, for the sake of legacy, for the sake of remembrance, remembering people. And yung intentions, wag nating kalilimutan na mabuti po ang intention ng ating pandemic hero, walang iba kundi si Francis Leo Marcos. So bago tayo magtapos, balikan natin yung sinasabi ko. Dapat ba na i-record, i-vlog, ilagay sa social media platforms, ilagay sa Facebook and TikTok, YouTube, dapat ba i-document? Dapat ba i-record? Ang sagot natin dyan ay malaking yes. Dapat. D-A-P-A-T. Dapat. Okay, so yun po yung gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayang ipahintuin ng kahit anuman, maliban ang Diyos lang syempre, di ba? Pero other than that, hindi kayang pahintuin ang taong may malaking pagmamahal sa kapwa-tao. At walang iba kundi si Francis Leo Marcos. At kaya tayo nakakonect sa kanya dahil may malaking puso rin tayo sa tao. Kaya nga nagkakasama-sama tayo at hindi tayo dapat magsiraan. So yun lang po yung gusto kong ibahagi sa inyo sa vlog na ito ng ating FLM Comeback Series. At sa susunod po na ating pag-uusapan, ating dialogo, pag-uugnay-ugnay naman natin ang susunod na talakayan natin, topic natin dito lang sa ating YouTube channel. At sa lahat po na nagmamahal kay Faceless Raw, nais kong sabihin sa inyo na mahal ko din kayo. God bless po.